Hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi, Bibi. Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating BB Time na talaga nga namang nakaka-trigger. Diba? Kanina napakinggan natin yung letter na isinend sa atin ni Heart. Grabe, no? Iba't ibang emosyon yung pinaramdam sa atin ang storya niya. Noong unang part nakakakilig eh. Kasi akala natin nakilala na ni Heart yung Prince Charming after niyang ma-broken hearted, pero sa pagpapatuloy ng kwento, naging kabaliktaran pala lahat. Alam niyo, nakakalungkot isipin na meron talagang mga ganitong klaseng tao, no? Yung tinatawag nating sa una lang magaling, best foot forward. Yung mga walang paninindigan sa binitawang salita. Diba? Walang consistency. Kaya para sa sender natin, ikaw Heart, kung naririnig mo to ngayon, una, mahalagang malaman mo na hindi mo kasalanan kung bakit nahihirapan ka ng magtiwala or magmahal ulit. Naiintindihan ko yun. Gets yung point mo doon. Valid yan. Kasi hindi biro yung pinagdaanan mo sa toxic relationship na to. Hindi ko alam kung gaano kayo katagal, pero base sa mga naikwento mo, it's really obvious na itong tao na to na minahal mo ng sobra. Pinramdam niya na wala siyang respeto sa'yo. Walang pagpapahalaga sa kung sino at ano ka. Kung ano man yung mga pinakita niya sa'yo nung una, lahat yon for sure pagpapanggap lang. Pagpapanggap para makuha ka. Kaya nung lumipas yung mga araw na naging kayo na officially, magjowa na kayo, mag-girlfriend, boyfriend, bigla siyang bumalik sa comfort zone niya. Diba? Sa kung sino talaga siya at kung paano siya trumato ng girlfriend niya, kasi andun ka na eh. Kumbaga kayong dalawa na. Kampante na siya na kapag merong mga ganitong misunderstandings, hindi na lang siya yung basta manunuyo sa'yo. Kasi hindi na siya nanliligaw. Dalawa na kayo dito. Diba? Dalawa na kayo sa relasyon, kaya kumbaga responsibilidad mo siya, responsibilidad ka niya. Kaya hindi na lang siya yung basta dapat manuyo. Lalo na kapag mag-aaway kayo, kasi parehas na kayo nasa isang relasyon. Yet, sadly, unfortunately, sinamantala niya yun. Sana tandaan niyo to mga yes-pre, no? Kung talagang mahal mo ang isang tao, kagaya nung nabanggit kanina sa kwento, hindi mo siya ikukumpara sa iba, lalo na sa mga mas better sa kanya. That's how you accept flaws. Hindi mo hahayaan na bumaba yung self-esteem ng taong mahal mo unless insecure ka sa kanya. So sa sender natin, dun pa lang sa pagkakataon na sinasaktan kanya intentionally through comparing you with other girls, especially sa mga friends mo, paano? Mga taong malalapit din sa'yo. Sign na yun. Sign na yun na hindi totoo yung pagmamahal niya sa'yo. Alam mo, feeling ko, ang ganda mo eh, diba? Feeling ko maganda yung sender natin. Dapat may face reveal eh. Diba? Feeling ko maganda siya kasi parang binababa nung tao, yung boyfriend niya or nung ex niya, yung self-esteem niya, yung confidence niya. Diba? Bakit niya kailangan gawin yun? Para ano? Para sa'yo ka lang, ganun? I mean, para dun ka lang sa taong yun? Ganun ba yun? Para ipamukha niya sa'yo na ganito ka lang, walang ibang magkakagusto sa'yo, ako lang. When in fact, ang ganda-ganda mo. And while reading your story, naisip ko na parang hindi girlfriend yung kailangan ni Coops ba yun? Coops, diba? Coops yung pangalan ng ex-boyfriend niya eh. Parang hindi girlfriend yung kailangan niya. Ang kailangan niya lang, companion. Yes, there was you, pero hindi niya na-realize that you are more than just someone na makakasama niya lang. Kaya umabot siya sa pagiging selfish.
Like ayaw kang pasamahin sa mga school activities, sa bonding nyo with your friends, di ba? School activities, sobrang mahalaga yan. Sino ka? Para pigilan siya sa bagay na yan. Para sa future niya yan eh. At hindi kayo nagpapaaral sa kanya para pigilan siya sa mga bagay na magpapagrow sa kanya. At sino ka rin para pigilan siya na makasama yung mga kaibigan niya nung wala ka pa, kaibigan niya na. Diba? You are too controlling. Masyado mo siyang dinidiktahan. At nung ginawa sa'yo yun, ikaw pa yung nasakal. Ang kapal mo naman. Sarap mo ang sakalin, charot. Sakalin ng yakap. Ayan, ikaw naman. Diba? Bakit ganun? That's how I see it eh. Isipin mo na lang na blessing in disguise siguro yung lockdown kasi nagkaroon kayo ng chance na mas makilala nyo yung isa't isa. Lalo na ikaw, Heart. Nabigyan ka ng pagkakataon na mas makilala mo yung taong kala mo makakasama mo habang buhay. Diba? Imagine you guys are in the same room, under the same roof. Pero you barely talk kasi mas pinipili niyang mag-video game. Ano yun? Sino ka dun? Personal assistant niya na tagaluto lang ng gusto niya? Tagapag-alaga kapag may sakit siya? Hindi lang yun yung purpose mo, Heart. Pareho kayong nasa relasyon kaya nararapat lang na ma-reciprocate kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo para sa kanya. It takes two sides to build a bridge, di ba? I'm sorry that you learned your lesson in a harsh way, but let me remind you again na wala sa'yo ang problema. It's really this guy na hindi kayang i-manage yung behavior niya towards you. You've done your part as a girlfriend, nagmahal at nagtiis ka, and that's good. I mean, good for you kasi napagtsagaan mo yung ganyang klaseng tao. Ngayon sabi mo, ilang taon na lumipas pero feeling mo hindi pa rin yun okay or hindi ka pa rin okay. Well, to tell you, maikli pa yung panahon na yun siguro para maging okay ka talaga and to move on from that traumatic experience of yours. Diba? Hindi madaling kalimutan yun. Let the time heal you. Kung hindi ka pa talaga ready pumasok ulit sa isang relasyon, well, that's fine. Kesa naman pilitin mo yung sarili mo na magmahal ulit, then yung magiging tingin mo dun sa bagong taong mamahalin mo gaya lang din ng pagtingin mo dun sa ex mo. That would be unfair. And for sure, one of these days, darating pa rin yung pagkakataon na magmamahal ka ulit. But no one can promise na hindi ka na masasaktan. Because it's really a part of it. Pero before you make a big step forward, sana mahanap mo yung kapatawaran para sa taong nanakit sa'yo, para ready at mas matatag ka na this time around. Kasi at the end of the day, hindi lahat ng tao pare-pareho. Unfortunately, there is this one point in your life na natapat ka sa maling tao sa kabila ng lahat ng naranasan mo, di ba? Hindi ka vinalidate. And again, sa kabila man ng lahat ng pinagdaanan mo, sana ma-regain mo ulit yung confidence mo. Yan, number one yan, di ba? Yung tinanggal niya sa'yo. Yung self-worth mo. Because you are worthy of being loved. Yung cellphone na nabasag, madaling palitan yun. Pero yung dignity, it takes a while. So don't rush, di ba? I'm looking forward sa araw na establish na ulit yung trust mo sa mga lalaki. Lalo na sa love, di ba? Never lose faith in love. But as of now, keep on healing. Piliin mo muna yung sarili mo. Mag-move on ka muna. At hindi ito paunahan, hindi mo kailangan magmadali. Okay? Well, anyways, 3 oras na bibitayan ang ating pinagsamahan. Nakasama nyo ang bibi nyo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Nakapiling nyo ako ngayong Monday to Friday at para sa extended na kulitan na tawanan, makakasama nyo ako ulit bukas from 2 p.m. to 6 p.m. Kaya naman, happy weekend! Uy! At hindi lang to basta ordinaryong weekend dahil sa linggo ay Mother's Day! Wow! Kaya ikaw, pahalagahan at paglaanan mo ng panahon itong espesyal na araw na to para sa mga minamahal nating nanay, mommy, mom, mudang, mother! Diba?
Lahat sila, 'di ba? I-treat mo. Pakainin mo sa labas at 'wag na kayong lumayo sa mga inasal. Meron silang Mother's Day Fiesta treat. Oh, 'di ba? Nakita ko 'yan. Parang diyan nga pupunta bukas eh. O, 'di ba? Para hindi na magluluto si mother mo, tamang kurot na lang siya sa inihaw na manok. With chicken oil sa kanin. Well, anyways, tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong Tanggal Limot ang Problem, ang 101.1 Yes FM. Happy weekend!